Magandang araw! Ako si Kea, ang makakasama niyo sa pagtatalakay sa araling diskursong pasalaysay. Magandang araw! Ako nga pala si Liz. Bago natin talakayin ng diskursong pasalaysay, may dalawa tayong katanungan. Una, ano nga ba ang diskursal? Ang diskursal ay ang sangkap na nagbibigay kakayahan sa pagsasalita na palawakin ang kanyang mensahe upang mabigyan ng wastong interpretasyon ng salita, mas maunawa ng salita at may pahayag ang mas malalim na kahulugan nito. Ano nga ba ang pasalaysay? Pagsasalaysay naman ay naglalatag ng mga karanasang magkakaugnay o nagpapahayag ng layuning magkwento ng mga pangyayari. May 5 hakbang sa pagsulat ng pasalaysay. Una, kahulugan ng paksa. Dapat na ito ay likas na napapanahon, may mayamang damdaming pantao, may kapakapanabig na kasundulan, may niibang tunggalian at may malinaw at maayos na paglalarawan sa mga tauhan na tagpuan. Ikalawa, sapat na kagamitan tungkol sa mga datos na pagkukunan ng mga pangyayari. Ikatlo, kakayahang pansarili. Ang pagpili ng paksa ay naayon din sa kausayan, hilig at layunin ng manunulat. Ikaapat, tiyak na panahon na pook, masining na paglalarawan na naglalarawan ng panahon at pook na pinangyarihan nito. Kaya mahalagang iwasan ang labas na paghabas sa panahong sakop ng salaysay at pagbanggit ng napakaraming pook na pinangyarihan ng salaysay. Ikalima, kilalanin ang mambabasa. Sumulat ang tao hindi para lamang sa kanyang pansariling kasiyahan at kapakinabangan kundi para sa kanyang mambabasa. Dumako naman tayo sa mapagkukunan ng paksa. Unang, sariling karanasan. Ito ang pinakamadali at pinakadetalyadong paraan ng pagsasalaysay ng isang tao, sapagkat ito ay hango ng pangyayari nararanasan ng mismong nagsasalaysay. Pangalawa, narinig o napakinggan sa iba. Ito ay maaaring usapan ng mga tao tungkol sa pinagtatalunang isyu, mga balita sa radyo at telebisyon at iba pa. Subalit tandaan, hindi lahat ng naririnig sa iba ay totoo at dapat paniwalaan. Mahalagang malaman muna ang katotohanan bago isulat. Ikatlo, mapanood. Mga palabas sa sine, telebisyon, dulang panteatro, at iba pa. Ikaapat, likhang isip. Mula sa imahinasyon, totoo man o ilusyon, malilikha ng isang salaysay. Panglima, panaginip o pangarap. Panaginip o hangarin ng tao ay maaari ding batayan sa pagbuo ng salaysay. Ika-6, nabasa. Kailangan ganap na maunawaan ang mga pangyayari. Talakayin natin ang anyo ng diskurso. Una, pasulat. Ito ay nakatuon sa atensyon na nagsusulat sa kanyang pangwika upang malinaw niyang maipahayag ang kanyang sinulat. Sa pagsulat, mayroon ding mga salik tulad ng anyo ng sulatin o format, uri ng papel at iba pa. Mahalagang iwasto ang gramatika upang di makalikha ng gulo. Pangalawa, pananalita. Mahalaga ang kakayang pangwika sa pakikipag-usap, ngunit minsan ay naaapektuhan ng kahulugan kung hindi bibigyan pansin ang kalagayang sosyal. Habang nagaganap ang diskurso, kung kaya't mahalaga rin ang kakayang komunikatibo, dapat niyangkop sa sasabihin sa panahon, sa lugar, at maging sa taong kausap upang makamit ang layunin. May 4 na layunin ng diskurso. Una, ang makalikha ng imahe sa isipan ng kanyang mambabasa, upang maging sila ay maranasan din ang nararanasan ng manunulat. Pangalawa, pagbibigay ng malinaw ng imahe ng isang tao, bagay, pook, damdamin o teorya upang makalikha ng isang impresyon o kakintalan. Pangatlo, makahikayat ng tao sa isang issue o panig. Pang-4, makapagbigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isang issue o panig upang makahikayat o makaengganyo ng mambabasa o tagapakinig. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.